Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at panibagong reaction video na naman ang ating ire-react, papanoorin. Unang topic na ating itatalakay ay ito ngang pagpalit ng Senate President sa Senado. Marami po ang nadismaya sa pagpalit nitong si Senator Tito Soto. Ayan nga, pinalitan na itong si Senator Cheese Escudero. Okay? At ito ring si Senator Rodante Marcoleta ay hindi na po siya doon sa Blue Ribbon Committee. Okay? Balita ko, nung una may nabalitaan akong si Hontiveros raw ang papalit. At ngayon naman ay marami po ang nagpo-post na si Ping Lacson na ang pumalit kay Senator Rodante Marcoleta. Okay, so yun po ang papanoorin natin. Alamin po natin, i-analyze po natin kung ano yung mga dahilan, no? Kasi sabi ng iba, nagkaganito raw itong Senado ngayon kasi may niluluto. Sabi rin ng iba na kaya nag-change na ng Senate President kasi po para ma-divert po ang atensyon ng taong bayan patungkol po dito sa inimbestigahan ni Senator Marcoleta itong flood control projects. Kasi itong kapalpakan ng flood control projects ay reflects the image of the administration Marcos. So para mahinto na itong issue na ito because halos mag-iisang buwan na kahit ano nga 'di ba yung presidente nag-announce July ba yun? July, August. Halos nga magtatlong buwan na 'di ba? Magtatatlong buwan na galit na po ang taong bayan kasi po na bulgar na po ang corruption sa flood control. Dati ayaw niyong maniwala Ngayon, wala na. Galit na yung taong bayan. So, para mahinto itong issue na ito, kailangan nila na magpalit ng Senate President. Tapos, ang nilagay sa Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. Mamaya, ipapakita natin yung video na yan. Eto, panoorin rin natin itong pangalawa nating pag-usapan. Update po patungkol po kay former President Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Ipapakita ko sa inyo itong video ni Alvin and Tourism, yung vlogger dyan sa The Hague, na ayan nga, nababasa natin sa social media, sa mga balita na parang hindi na matuloy ang unang judgment day kung ituloy ba itong kaso o hindi, no? Ma-extend raw dahil ang pinaka number one na reason nila dito ay yung defense na si former President Duterte ay hindi raw fit para humarap sa unang nakalimutan ko yung term nila yung unang pagharap nila dito, unang judgment kung matuloy itong kaso na ito. Alamin natin ang buong istorya nito with Alvin and Tourism. And pangatlo natin pag-uusapan ay sabayan po natin itong vlog ni Attorney Harry Roque na nakakagalit at nakakahilo ang mga pangyayari sa Senado. Marami pong nadismaya, no? At malalaman natin sa susunod na mga weeks or months kung ano ang niluluto nitong administrasyon na ito. Okay?
Yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon guys. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so without further ado, unahin muna natin itong mga kaguluhan sa Senado. Ito, pasok. A Senate Majority Leader, a Senate Minority Leader, and of course, as Senate President. Having had the honor of working alongside him as his Majority Leader during the 17th and 18th Congress, I witnessed firsthand his peerless leadership and work ethic, and I can say with conviction that he has been nothing short of a reliable and trustworthy leader. As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Most importantly, he was a traditionalist in the very best sense of the word, consistently upholding the rules and traditions that protected the integrity of the Senate as the nation's last bastion of democracy. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Maraming salamat po, Your Honors. Thank you, Senator Zubiri, Majority Leader. Yes, Mr. President, there are no other nominations. Ayon kay Zubiri, with Senator Soto, the Philippines is in good hand. Ano sa palagay nyo? Ay, nako. Ewan ko na lang, depende na lang yan kasi ayaw ko munang maghusga kay Soto. Pero ako po isa sa mga nalulungkot dito, bakit siya yung pinalit Mr. President, I therefore move that we close the period of nomination. So moved, Mr. Any President. objection? There being none, the motion is hereby approved. Mr. President, Senator Ligarda is also seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Legarda is hereby recognized. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, the Filipino people have always looked to the Senate as a pillar of our democracy. In times of profound challenges, when our citizens yearn for clarity and wisdom, they expect us to steady the ship and steer it with a clear compass towards safer shores. They do not ask for eloquence alone, but for proof that we can all place country above self and that we can govern with discipline, foresight, and courage. Discipline to resist the distractions of partisanship and to keep public service anchored in principle. Foresight to craft laws that anticipate the future rather than merely react to crisis. And the courage to take the difficult but necessary decisions that secure the long-term welfare of our people, even when they come at significant political cost. Let me emphasize, leadership in this chamber is never a solitary duty. It is a shared guardianship of a trust that belongs to the Filipino people. The Senate at its finest when debate sharpens judgment and unity springs from conviction. This, I believe, is what Senator Vicente Tito Soto III embodies and why I rise in support of his nomination as Senate President. During my first term long ago, I served as Majority Leader while he was Minority Leader. I witnessed his respect for balance and fairness, ensuring that this chamber remained a forum of reason. So, ito naman kay Ligarda, ang kaniyang ipinagmamayabang dahil bakit binoto niya itong si Senator Soto? Kasi fair raw, balanse raw, magdala ng mag-handle ng isang mga sitwasyon dyan sa Senado. Okay, sige. And accountability. Later, as chair of the Committee on Finance under his Senate presidency, I saw his firm hand in guiding our work
listening to every voice, building consensus, reminding us constantly that governance must yield tangible results for the people. These are qualities tested by time and proven by service. Senator Tito Soto commands respect through fairness, humility, and his ability to unite diverse voices. For these reasons, I second the nomination of Senator Vicente Soto III as Senate President. Thank you, Senator Legarda. Mr. President, move for the previous motion, there being no other nomination. So move, Mr. President. It has been moved by the Majority Leader and seconded by Senator Lauren Legarda that the nomination be closed. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. There being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as the newly elected President of the Senate. Mr. President, may I move? May tanong ko sa inyo, napaplastikan ba kayo kay Senator Cheese? Natatanggap niya kasi kung nakikita mo sa video parang accept lang si Cheese Escudero sa nangyari, no? Pumapalakpak pa nga siya, no? Ano sa tingin niyo? Genuine ba ang kanyang pagsuporta sa pagkapanalo ni Tito Soto? Kasi honestly sa ngayon hindi ko pa maintindihan hindi ko pa mabasa si Cheese Escudero actually. Kung ano ang kanyang nafe-feel dito. Okay? Kasi nako-connect kaya dahil raw si Cheese ay may issue connected to this mga contractors, no? Na isa sa kanyang mga contractors ay nasa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So I don't know lang kung ito ba yung dahilan. But anyway, let's wait and see kung ano ang magiging pasya ng interview. Kasi may mga interview, no? Right after this tong plenary na ito. That we suspend the session to allow the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President. Session is hereby suspended. Eat Bulaga. All right. Just over a month after he was re-elected as Senate President, Cheese Escudero is stepping down. He taking his place would be the newly nominated Senate President, Vicente Tito Soto III, who is making a comeback. He has the support of 15 senators behind him, a veteran. Senate Minority Leader Tito Soto telling reporters earlier in the day that he's already met with Mr. Escudero. Senator Ping Lacson is reportedly set to become Senate Pro Tempore, replacing Senator Jinggoy Estrada. Now, we remember that Lawrence Lubiano, who is the president of Centerways Construction and Development, contributed or made a 30 million peso contribution to Escudero's campaign. He was one of those mentioned by the president as one of the top 15 contractors, ranking 7th in the number of contracts awarded. And we know that right now this leadership change is happening amid the upper chamber's own investigation into anomalous government projects. Soto is, of course, he did serve Senate President from 2018 to 2022, so he is really a veteran. This is not his first rodeo. Spanning the 17th and 18th Congress, he was first elected senator back in 1992, serving 2 terms until 2004. He did make a comeback in 2010, was re-elected in 2016, and ran unsuccessfully for VP in 2022. He is now taking his oath as new Senate President. Let's listen in. The position of Senate President. Having been elected to the position of Senate President, Do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold, and of all others I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws
that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance, to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations, citizen. Thank you, sir. As Senate Okay, so ayan na nga, no? Officially, si Tito Sotto na yung Senate President. So, marami po ang usap-usapan sa social media at sa mga kaibigan natin dyan sa mga vloggers, mga political analysts ay sabi dyan, ginagawa raw ito at dahil si Tito Sotto na raw yung Senate President, malaki po ang chance na matuloy po ang impeachment trial ni VP Sara kapag ihain ito sa Kongreso na sa 2026. Malaki ba ang chance? Kasi dati nang sinabi yan na may isang taon sila bago makapag-file ulit, di ba? Well, kung mangyari yan, tatanggapin niya ni VP Sara. Ika nga, sabi ni VP Sara, bloodbath kung gusto nyo. Di ba? Para magkaalaman na. At ang mga senador na ang maghusga kung ano ang nakikita nila sa ebidensya na ilalatag ni VP Sara na siya po ay malinis dyan. Kasi po, ang malaking tanong dito, gusto ba ng Senado na sa 2028 ay isa na namang Duterte ang mamuno sa bansa natin? No question about the Filipino people kasi gusto naman yan ng taong bayan na mangyari yan eh. Duterte ang mamuno. Ang tanong, majority ba sa Senado gusto si VP Sara? Yan ang malaking tanong at maa-answer natin yan pagdating ng panahon sa 2028. Okay? Okay, punta tayo dito sa update dito ni Alvin and Tourism sa kanyang former President Duterte na kaso sa ICC. Ito. Pakinggan natin itong si Alvin. Alvin, pasok. Forward natin in the moment really in need or felt the need to go live because of this particular development that we are currently being faced right now, mga kababayan. Hello po sa inyong lahat, kamusta po kayo? Let's share the live. Let us let people know what we are going to talk about, mga kababayan. And because this is very much important not only to us, or to me personally rather, but to us, every Filipinos who are supporting our former President Rodrigo Roa Duterte. Because if you know, if we reach 1,000, I'm going to start discussing already what I wanted to talk to everyone. I know today is Monday. There's a manic Monday, as I call it, because of all the developments which I see negatively phrased or presented before the public today. Talagang sa lahat ng Monday, mga kababayan. We have few more individuals. Well, once we reach 1,000, I will continue. I will already discuss elaborately what's happening before the International Criminal Court, where our former President Rodrigo Roa Duterte is currently incarcerated, held inside for almost 6 months now.
Okay, we are already reached 1,000 viewers at the moment. So mga kababayan, let me just inform you that there is a recent development with respect to the case of the former president. Apparently, we are waiting for the confirmation of charges hearing, which is scheduled initially on the 23rd of September 2025. And basically, I would like to inform you that there's a decision with respect to the request of the defense to adjourn any proceedings before the ICC because it is associated to the how to say capacity of the former president to go through trial, which was referred, by the way, sinabi na ang former president daw is unfit to stand trial, or in this case, the pre-trial. Yan ang unfit to face trial. Yun pala yun. Unfit raw si Duterte. Ano bang nangyari sa kanyang katawan? Nagkasakit ba? Kasi unfit siya eh. Kaya mapupospone na naman ito kung ano ba ang desisyon ng ICC. Kaya ngayong September 23 na inaasahan natin na may desisyon na po ang ICC ay hindi raw ito matutuloy. Duterte is unfit to face trial. Face of the case ng charges hurled against him. The decision of the court actually is a majority decision, 2/3, and there is one dissenting opinion from Judge Maria del Socorro Flores, which I already posted on my page. But it is evident already, sinabi po ng korte that the proceedings are suspended until further notice, pending a determination of the former President Duterte's fitness to participate. So ibig sabihin, there is no timeline, there is no date given as to now, as we speak. Wala pa pong date na sinabi kung kailan po magre-resume yung proceedings before the ICC. For the time being, what we can do as people, as supporter of the former president, is to again trust the judicial proceeding. Trust whatever it is that the court is doing. Because basically this decision of the court favored the former president because the defense already filed this request the 18th of August pa lang, mga kababayan. And it took them almost 1 month to decide on this motion. So basically, this motion was not presented or was not provided for public to know. Because I did not saw this motion being filed in the court records of the case of former President Rodrigo Roa Duterte before the ICC. So ngayon po, the decision na nila na indeed, based on the defense argument that the former president is unfit to stand trial, and because we are, as the ICC, embodied in the Rome Statute, they want to ensure that it is fair, they are upholding fairness, and they want to make sure that the former president is given all the due process, which, by the way, it is highly questionable already, the manner that he was already put into the custody of the ICC. All of the proceedings most basically affected the health of the former president because he was surrendered, and the manner that he was surrendered is highly questionable. So for me, I am very much concerned of the question, how is our former president? What was the basis of him being labeled as not fit to stand trial? Yan po ang question ko bilang isang tao, bilang isang concerned Filipino, with respect sa nangyayari kay former President Rodrigo Roa Duterte. So yung sinasabi po nila na supposedly confirmation of charges hearing on the 23rd will no longer transpire, will no longer occur. Wala na po yun. We are going to wait for the announcement from the court kung kailan po ba ang next na confirmation of charges hearing. Because ultimately, lahat po ng proceedings ngayon surrounding the case of the former president is already adjourned. Wala po lahat. Even the office of the public. Sa madaling salita, matatagalan na naman ito. Yan ba?
victims, public counsel for victims, and the prosecution, who, by the way, opposed the request to adjourn or postpone the confirmation of charges hearing and all of the other things surrounding the case. They opposed that, but the court deemed it necessary and appropriate that pending the determination of how fit the former president is with respect to the trial will be given to the former president as form of his due process, supposed due process, mga kababayan. It would be pertinent for us, supporters of the former president, to be very, very much. Perhaps this is God's way of saying the former president needed this for him to be given leeway of the due process na dapat inaccord pa sa kanya from the very beginning. So, this is not a negative development. This is in fact the International Criminal Court according the due process. But bear in mind na meron pa pong mga pending motions. The request to the appeals chamber to disqualify the Chief Prosecutor Karim Khan, which by the way faces two cases of sexual misconduct, filed complaints against him. He's being prosecuted already with that respect. And then the second one is the pending motion for interim release, which also has not yet been there's also two pending motion. Sorry guys, kasi nasa public area kasi ako guys, kasi maraming tao. So I cannot, sometimes I'm a bit distracted with the commotion, but don't worry. The second is the renewed motion for interim release. It's not yet decided also. So basically ngayon, this pending motion, also the challenge with respect to jurisdiction is also still pending before the court. So meron pang tatlong motion pending before the court, guys. And perhaps with now adjourning the confirmation of charges hearing, they will then hear and look into the pending motion for interim release. So mga kababayan, with respect to the events book that we have prepared from the 22nd to the 26th, we will look into how we are going to proceed dito, no? Because nobody foresaw this coming, because we did not know na meron palang pending motion to adjourn the proceedings circumventing the charges of the former president before the ICC. So sana po, wag po tayo mawala ng pag-asa. Sana po, manalangin pa rin tayo. Sana po, na mabigyan tayo ng linaw sa ating pagmamahal at pagsuporta kay PRRD. Kasi nga po mga kababayan, ang nangyayari ito, nakikita. So, ayan na nga, no? The point here is, may motion na dati, no? Isang buwan rin nakapag-decide ang ICC kung ito nga, yan ang gusto lang natin malaman, diba? Bakit ang reason nila is unfit itong si Tatay Digong, di ba? Meaning to say, pag may ganitong mga pangyayari ay ma-extend at ma-extend ang pagkakakulong ni Tatay Digong, no? Kung hindi kaagad makapagbigay ng mga decisions ang ICC. Yun lang naman. So, ayan, we are hoping na the ICC, no, wala nang mga daming rason, makapagbigay na sa kanilang final say, no? Kasi for sure naman na natingnan na yung siguro yung mga reklamo, yung mga witnesses, no? So let's see. Sa ngayon, let's hope and pray tayo mga supporters ni Tatay Digong na especially, no, sa kanyang kalusugan para matuloy-tuloy na itong mga mga motions na mga nangyayari sa ICC. Okay? Ito, punta tayo kay Senator Harry Roque naman, no? With the reaction niya sa nangyari kanina sa Senado. Ito, panoorin po natin si Attorney Harry Roque.
Nako, magandang araw po sa inyong lahat. What a Monday! Nagising tayo lahat ngayong Lunes sa mga matitinding mga pangyayari sa Senado. Pero yan naman po ang dahilan kung bakit napaka-importante ng ating Senado sa ating demokrasya. No? Ang Senado, dahil ang mga senador, halal ng buong bayan, ay binubuo ng mga senador na dahil meron nga silang malawakang mandato, ay merong sapat na independensya at sapat na malawak na pag-iisip para gumawa ng mga pulisiya para sa bayan. Pero ngayong araw nito, nagulantang tayo dahil lumabas ang hindi natin inaasahan na ang mag-asawang Diskaya ay binanggit na sa kanilang mga kontrata, 25% ang binabayad nila kay House Speaker Martin Romualdez at kay Zaldico. Correct. At pinalanganan din nila ang 18 mga congressman na tumatanggap ng suhol o bribe sa kanila para sa mga proyekto na infrastruktura. Well, hindi po natin inaasahan na ngayong kaaga ay magsisiwalat ng ganitong impormasyon ang mga Diskaya dahil ang ating obserbasyon nga para bagang pinalalabas nila ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastruktura ay narariyan lamang dahil sa gawain ng mga district engineers, regional engineers at mga tauhan ng DPWH kasama ng mga pribadong kontraktor. Ang sinasabi natin, ang pinakamalaking kubra sa mga ganyang korupsyon sa mga infrastrukturang proyekto ay dahil sa mga mambabatas. At ngayon po, pinanindigan matapos sumpaan na magsasabi lamang ng pawang katotohanan ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kanilang testimonya at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay na 25% ng halaga ng mga proyektong nakalap nila, nakuha nila sa gobyerno ay napupunta. Sa mga ano dyan, na? Yung picture ni Diskaya, na? Sa mga nagrarason dyan na we never dealt with the Diskayas. Ito yung picture, nagpapatunay. Ano yan? Main Mendoza, ano yan? Si Anjo, di ba? May picture sila with the Diskayas. Ay, nako. Bilang suhol kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So malinaw na po ngayon sa sikat pa ng araw na talagang patungo po tayo sa mga malalaking isda pagdating sa korupsyon sa infrastruktura na sabi nga ni Benji Magalong, Mayor Benji Magalong, hanggang 60% ay napupunta na sa bulsa ng mga kurakot. At sang-ayon din sa sinabi ni Mayor Benji Magalong, talaga naman pong 25% ang napupunta sa Speaker at saka kay Zaldico. Pero ang hindi natin inaasahan, itong testimonyang pala ito ay dahil sa hapon, sa kaparehong hapon ng araw na ginawa ng revelasyon ito ng mga Diskaya, magbabago ang liderato ng Senado. At ngayon nga po, nahalal bilang Senate President itong si Tito Soto at bilang Senate President pro tempore itong si Ping Lacson. Bakit po sa tingin ko na konektado ang mga pangyayari? Well, wag po natin kalimutan na talagang alam naman natin ang voting records ni Tito Sen at saka ni Ping Lacson. Noon pong sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ang Tito Sen ay nagsabi na hindi dapat i-dismiss ang kaso ng impeachment labang kay Inday Sara Duterte dahil meron pang nakabinbin na motion for reconsideration sa Korte Suprema. At ito namang si Ping Lacson, bagamat hindi bumoto ng negative doon sa motion para i-archive ang impeachment ni Inday Sara Duterte, siya ay nag-abstain. At ang sinasabi nga niya, bagamat inclined siya dati na sumuporta na i-archive, nababahala siya dahil nga meron pang motion for reconsideration. Ang ibig sabihin, ang dalawang pinakamataas ngayon na leader ng Senado ay nagpahiwatig na nais nilang maituloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. At least hanggang hindi pa nare-resolba with finality. At least pareha tayo ng analysis ni Atty. Harry Roque, ang issue sa Korte Suprema. Now, pagdating naman po dito sa investigasyon ng flood control at yung naisiwalat ni Diskaya, ang tanong ng lahat, ano nang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon
sa ilalim ni Senator Marcoleta. Ang inaasahan po ng marami dahil si Senator Marcoleta ay nahalal bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa liderato ni Senator Chis Escudero, malamang mapapalitan po si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At tingin ko po, yan naman po ay sigurado. Dahil ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po talaga isa sa pinaka-importanting komite dyan sa Senado. Hindi pa po inaanunsyo kung sinong magpapalit kay Senator Marcoleta, pero ang nangyari ay ilinabas na ni Senator Marcoleta ang smoking gun na nagdadawit nga dito kay Speaker Romualdez at kay Zaldico bilang nasa likod ng lagayan sa mga maanumalyang infrastrukturang mga proyekto bago pa magkaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado. Ibig sabihin, para bagang alam na nila ang mangyayari at linabas na nila ang smoking gun nang sa ganon, hindi na masusupil ang katotohanan. Ibig sabihin, maski mapalitan pa si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nasiwalat na at lumabas na ang katotohanan na talagang ang pasimuno sa korupsyon sa infrastrukturang mga proyekto ay ang House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. So, bagamat inaasahan nga natin na magkakaroon ng bagong chairman ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po ay a matter of public record na hindi na mabubura. So, ang tanong ng marami ngayong mga mamamayan dahil dito sa mga pangyayari sa Senado, ano na kaya ang mangyayari sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Well, ang status po niyan ay na-archive. Ibig sabihin, yan ay hindi natatalakayin muna ng Senado, bagamat kapag nagkaroon ng desisyon na bumaliktad ang Korte Suprema, mabubuksan muli. No? Ang problema po dyan kasi, may issue pa na tama ba na magpatuloy nga ang impeachment na nagsimula sa 19th Congress hanggang 20th Congress. Pero kung pagbabasihan nga sa voting record nitong si Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa kanilang paningin, kinakailangan magpatuloy yan dahil ang impeachment ay naka-archive lamang. Buhay pa. Ibig sabihin, kung mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin na kinakailangan matuloy ang pagdinig ng impeachment case ni Inday Sara Duterte, bubuhayin at bubuhayin nila muli yan at lilitisin si Inday Sara Duterte. Yan po talagang ibig sabihin ng archive. At dahil nga po itong si Senate President Tito Soto ay isa dun sa 4 lamang na nagsabi na hindi dapat ma-archive itong impeachment ni Inday Sara Duterte, inaasahan natin na bilang leader ng Senado, pag nabagong desisyon ng Korte Suprema, talaga naman pong mabubuhay muli ang patay na ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Pagdating naman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nailabas na po ang smoking gun. Pero narariyan naman ang pagkakataon na pasinungalingan ang naging testimonya ng mga diskaya sa kaparehong Senate Blue Ribbon Committee. At dyan po papasok ang importansya na kung sino ang papalit kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil bilang chairman ng komite, pwede niyang matulungan o di naman kaya palabnawin ang magiging depensa ni House Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. For instance, pwedeng patayin ang issue. Paano? By citing yung tinatawag na interchamber courtesy. Na ibig sabihin, hindi dapat imbestigahan ng Senado ang kanilang mga kapwa mambabata sa mababang kapulungan. Kapag in-apply po yung interchamber courtesy na yan, parliamentary courtesy na yan, patay na pong investigasyon pagdating sa maanumalyang mga infrastrukturang proyekto, at least insofar as si House Speaker Martin Romualdez at si Zaldico are concerned. So ganyan pong kaimportante ang nangyari ngayon sa Senado. At naintindihan ko na kung bakit pinaspasan ng liderato ni Senator Escudero at saka ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagpapalabas ng smoking gun na nagtuturo bilang mastermind sa kakurakutan sa infrastrukturang mga proyekto ang House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Well, hindi pa natin alam kung sino ang magiging
susunod na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Well, pwede naman pong hindi nila tanggalin si Senator Marcoleta dahil alam naman nating lahat na kasapi ng maimpluwensyang Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Pero ang tingin ko po, dahil wala naman pong eleksyon na mangyayari sa lalo mabilis na panahon, hindi masyado bibigyan ng halaga ng mayorya ngayon sa Senado ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo dahil kaka-eleksyon lamang. So chances are 60% matatanggal si Senator Marcoleta. Now, ang inaasahan kong papalit dyan ay si Senator Ping Lacson. Pero dahil siya ay nahalal na bilang isang Senator pro tempore ng Senado, mukhang hindi siya ang uupo. Sino kaya ang uupo dyan? Well, titingnan po natin, no? Dahil isa pang pwede sanang umupo dyan ay yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano. Pero kanina, nagpahiwatig na si Senator Alan Cayetano na siya ay magiging miyembro ng minorya kasama ni Senator Villanueva. No? At syempre, ang kanilang ihahalal na minority floor leader siguro ay si dating Senate President Chis Escudero. So, mukhang hindi si Pia Cayetano ang uupo. Ang mga posible rin dyan dahil ang mga major supporters ni Tito Sen ay si Senator Loren Legarda. Pero si Senator Loren Legarda naman dati nang namuno ng Finance Committee na katumbas ng Senate Committee on Appropriations ng Kamara. So posible na ang susunod na pinaka-importanteng komite matapos ang posisyon ng mayorya ng majority floor leader na si Senator Mig Zubiri ay ibigay dun sa pang-apat na miyembro ng minorya na si Senator Legarda. At ang aking paboritong antivirus, dahil siya ay nasa kampo rin ni Tito Sen, asahan natin na mabibigyan yan ng napaka-importanting posisyon din. In fact, ang kutob ko, baka ibigay nila kay Risa Ontiveros itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang mangyayari po dyan, dahil alam naman natin na magkakampi ngayon ng... pero ang latest developments ay nabigay po kay Ping Lacson. Kaliwa, ang bangag, ang CPP-NPA, at ang mga loyalista, yan po ay katapusan na ng investigasyon dito sa maanumalyang mga flood control projects at iba't iba pang mga infrastrukturang proyekto. Bakit? Hindi nyo ba napapansin na napakatahimik nitong si Ontivirus pagdating sa ganitong issue? Tahimik! Kasi alam ko, marami rin siyang mga insertions na yung mga insertions na yan pinanggagalingan para sa suporta niya sa kanyang mga kakampi dyan sa kanyang party list group. So, yan po ang mga pangyayari. Nakakagalit dahil narinig natin ang testimonya ni Diskaya ng pinakamataas, ang pangatlong pinakamataas na opisyalis ng Republika ng Pilipinas, ang House Speaker, ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control at infrastructure project sa DPWH. At nakakahelo dahil matapos yung ganyang investigasyon, matapos yung ganyang revelasyon, hindi tayo nakakasigurado na magpapatuloy ang paghahanap ng katotohanan sa Senado dahil nga dito sa pagpalit ng liderato sa Senado. At doon sa mga naniniwala na kinakailangan protektahan ang VP Sara bilang susunod na mamumuno ng bayan, well, meron na naman po tayong sleepless nights. Dahil under Tito Soto, hindi po tayo nakakasiguro na patay na ang impeachment until February 2026. Yan ang sinasabi ko. Dahil sa kanyang voting record, naniniwala siya na hindi dapat ma-archive o patulugin ang kaso ng impeachment ni Inday Sara Duterte. So bagamat ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbigay na 1 taong impeachment free kay Inday Sara Duterte, ay nako, hindi na po tayo nakakasiguro na mayroon tayong 1-year impeachment free kay Inday Sara Duterte dahil napaka-tinde ng paninindigan ni Tito Sen na hindi pa dapat patulugin ang impeachment Inday Sara Duterte maski ito pa ay nasimulan na ng 19th Congress at ngayon ay 20th Congress na. Pero, Harry Roque, ikaw nagsabi ang mapapalitan si Speaker at ngayon ang napalitan si Senate President. Well, alam nyo kasi, wala naman kasi akong kakilala
na naging kaklase sa Senado. Of course, halos lahat yung mga senador kakilala natin. Kasama natin tumakbo bilang senador sa unit team. Ang karamihan dyan. At dati pang kakilala, gaya ni Senate President Chis Escudero, high school pa lang, kakilala ko na yan. Pero wala naman sa akin kasi nagbalita na magkakaroon ng ganitong coup. Ang aking pagkakaintindi, nagkaroon ng ganitong coup dahil di umano, doon sa testimonya ng isang kontraktor na siya ay nagbigay ng 30 million na pangampanya kay Chis Escudero na sa tingin ko nga ay isang conflict of interest. At pangalawa, yung dami ng mga insertions di umano na ginawa ni Senate President, dating Senate President Chis Escudero. Hindi ko po alam kung totoo yung mga paratang pagdating sa mga insertions, pero ang katunayan ay yan ang lumalabas ng mga balita na ginamit yan ng bagong liderato ng Senado para maagaw nga ang liderato muli ng Senate President kay Chis Escudero. Pero ang malinaw dito, kung natanggal ang Senate President dahil yung testimonya na tumanggap siya ng pangampanya galing sa kontraktor sa kanyang probinsya at dahil sa mga insertions, bakit naman hindi matatanggal ang House Speaker na kinilala ngayon at tinuro ng mga diskaya bilang tumanggap ng suhol? Bakit ang Senate President na na binigyan ng campaign contribution ng isang kontraktor natanggal sa posisyon dahil sa lack of trust and confidence sa kanyang mga kasama sa Senado, at ang House Speaker na sinabing siyang tumatanggap ng suhol ay hindi matatanggal? So I stand by what I reported to you yesterday. Dahil yan naman po ay sinabi sa akin ng aking mga dating kaklase sa 17th Congress. At pangalawa, it does not make sense na kung matatanggal ang isang Senate President dahil lamang di umano sa mga insertions na ginawa niya nung nakalipas na taon na budget, bakit mananatili sa posisyon ng isang House Speaker na positively identified by a contractor, sila mismo ang nagbigay as having received 25% of the project cost nitong mga maanumalyang infrastructure projects na ito. So sa akin, kapag hindi natanggal ang Martin Romualdez bilang House Speaker, hindi po huhupa ang galit ng taong bayan. Right. Dahil kung mga senador tinanggal ang Senate President dahil lamang doon sa paratang na siya ay nag-insert, dapat mas lalong magalit ang mga mababata sa lower house doon sa testimonya under oath na tumanggap ng suhol ang Senate, ang kanilang House Speaker galing sa isang kontratista para nga sa mga manaumalyang proyektong ito. So ibig sabihin, hindi pa po tapos ang pagpapalit ng liderato dyan sa Kongreso dahil ako naniniwala, hindi na po makakatakas sa responsibilidad itong si Tambaluslos dahil napakahirap pong itanggi ang testimonya under oath sa Senado na siya ay tumanggap ng 25% suhol. In any case, hindi naman po itong unang-unang pagkataon na nadawit ang inyong House Speaker sa lagayan. Sa Amerika po, sa Delaware, mayroon na pong desisyon ang isang hukuman doon na tumanggap din ng suhol. Ang House Speaker, doon nga po sa... Naalala ko pa yan ni vlog ni Sas Rugando. Usapin ng isang casino. Nasa decision po yan ng Delaware Court sa Estados Unidos. Anyway, hindi pa po tapos ang mga pangyayari. Nakatanggap na po ako ng text galing sa isang aking kaibigan na talaga namang dilawan, nananawagan ng people power. At ako naman po, hindi ako nagkukulang na ang Pilipinas, panahon ng dapat magalit. No? At ramdam na natin ang galit ng taong bayan, except that doon lang po sila linalabas ang galit sa internet. At kapag ikaw naman ay nilabas mong galit sa internet, wala namang pakialam ang mga makakapal na mukha ng mga tao sa gobyerno. Ang importante talaga, lumabas sa lansangan dahil pag lumabas sa lansangan, hindi lang nagkakaroon ng physical form yung galit ng taong bayan. Hindi lang yan nababasa, nakikita na sa presensya ng taong bayan na lumabas na sa lansangan. At siyempre ang mensahe ay tama na, sobra na. Kaya nga itong mga pangyayaring ito, dapat lamang sigurong mangyari na ang mga mambabatas na mayroong pananagutan, alisin sa pwesto,
Pero, gaya ng aking sinasabi, the buck stops with the President. Dahil tignan nyo ang ginawa ni dating Presidente Duterte noong 2019 budget kung saan nag-insert ang mga mambabatas ng kung ano-ano. Lahat po yan, binito ni dating Presidente Duterte. Correct. At dahil ito namang Marcos Jr. ay hindi nagbito ng mga ganyang insertions na naging na nagsimula nitong korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, the buck stops with the President. At huwag natin kalimutan na kaya naman po nagbigay ng ganyang mga proyekto kung saan sandamukal na korupsyon ang nangyari sa hanay ng mga mambabatas, yan po ay pambili ng lagda para tanggalin ang Vice President Inday Sara Duterte dahil pag natanggal ang Vice President Duterte, mawawala ang pinakamalakas nilang katunggali na lalaban sa kagustuhan nila ng Marcos forever. Kaya mga kaibigan, magalit tayo, mahelo tayo sa mga pangyayari sa Senado, pero in the end, tayo na pong maghusga. Ang husga, tanggalin na si Marcos, labas na sa lansangan, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan, ibalik ang kalinisan sa ating pamumuno, tama na, sobra na. Alam ko po, medyo maaga tayo, pero alam nyo naman po, no? Ay medyo napuyat din tayo sa kakapanood dito dahil meron po tayong 6 hours time difference at gumising tayo na maaga para mapanood nga itong pagdinig ng Senado, no, from the very beginning. At ngayong nadinig nga po natin, alam ko po, mas galit na kayo. Well, damdamin nyo po yung galit na yan. Ilabas nyo sa kalye, isigaw, Marcos resign. Dahil kung hindi mo naman ginamit ang pondo ng bayan, pambili ng boto para ma-impeach Inday Sara Duterte, hindi mangyayari ito. At huwag niyong kakalimutan, ha? Si Tambaluslos, na sabi ni Diskaya na tumatanggap ng 25% na kickback sa mga proyektong infrastruktura, yan po ang piniling House Speaker ni Marcos Jr., kanyang pinsang buo. At siyempre, pinili yan para protektahan ang administrasyon ng Marcos Jr. Tama na, sobra na. Pilipinas, magalit na tayo, sisantihin na naman natin ang presidenteng ito. Live from The Hague, ito po inyong spokes ng bayan, nagsasabi, magalit na tayo, pero mahal kong Pilipinas dahil wala na akong iba pang lupang sinilangan. God bless the Philippines. Okay, so ayan po yung reaction ni Attorney Harry Roque sa mga kaganapan kanina sa Senado, no, sa Diskaya na inamin na niya mismo at itong sa pagpalit ng leader sa Senado. Ayan, no, hindi na ako kailangan mag-reaction dito kasi lahat naman ng nire-react ni Attorney Harry Roque dito ay yun rin ang sa aking opinion. Okay? Sang-ayon po tayo lahat ng sinabi nitong si Attorney Roque. Okay? So guys, mag-comment kayo, mag-react. Ano ang masasabi nyo? What is your feeling, no, sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno? Ilatag nyo ang argumento nyo at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito, ha, para kakalat ito sa taong bayan at makarinig sila sa katotohanan kung ano na ang nangyari sa atin sa bansang ito. And sa mga first-timer na nanonood dito sa Donmar TV, kung nagugustuhan nyo ang ating vlog, i-consider na i-subscribe po itong video na ito, itong channel natin para guys updated kayo lagi sa ating mga balita. And wala pong bayad yan kapag mag-subscribe kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.